Andrew Chua po ng High Pressure Game Farm. Today po, meron lang po tayong, ipo-point out tungkol po doon sa paglalaban ng manok. Tsaka kung paano po yung gameness, yung stamina, tsaka yung power ng manok. First of all, bakit po ba tayo pumipili ng magandang bloodline? Kasi po doon sa bloodline, doon po natin makukuha yung gameness ng manok. Yung pong galing nila. Kaya napaka-importante po na kilatisin natin yung manok o yung bloodline na ating kukunin. Yun po ang first. Ang pangalawa po na ipo-point out ko, yung pong stamina ng manok at yung power. Stamina and power ng manok, yun po tayo na magbibigay sa manok nun. Wala na pong kinalaman dun yung bloodline nila. Again po, sa bloodline po, dun po tayo kumukuha ng gameness ng manok. When we talk about gameness, yung pong galing nila, tsaka yung pong tapang ng manok, nandun po sa bloodline yun. Pero when we talk about stamina and power, tayo po ang magbibigay sa manok nun. We have to feed them well, bigyan natin sila ng vitamins, mga injection, pero be careful, hindi ho lahat ng vitamins at injectables ay makakatulong po sa kanila. One time po, i-share ko lang po ito. Nung araw po, kami po yung mga tiyunga ng laloma. Kami po yung tinatawag na mga batang laloma. Well, anyway, kapag taga-laloma ka, batang laloma ka, kami po kahit saan magpuntang sabungan nun, palagi nababanggit ang sabungan ng laloma. Anyway, ganito. Yung first time po na nag-condition ako, nanalo po yung manok. Kasama ko po si Tito Bong tsaka ang daddy ko. Nung manalo po yung manok, nilapitan ako ng Tito Bong. Bong Chua po yun. Sabi sa akin ng Tito Bong, Doy, mahina yung manok. Nadinig ng daddy ko yung sinabi ng Tito Bong. Ang sabi ng daddy ko kay Tito Bong, Tol, nanalo na nga yung manok eh, napintasan mo pa si Andoy. Pero to be honest, medyo nainsulto ako nun dahil tuwang-tuwa ako eh. First time ko nag-condition, tapos nanalo pa yung manok. So pagbalik ko sa manukan, sa Bambang, inisip ko yung sinabi sa akin ng tito ko na mahina yung manok. Pero inisip ko nun, nanalo yung manok eh, imposibleng mahina. Pagtagal-tagal, alam nyo, pinag-aralan ko mabuti kung ano yung sinasabi ni Tito Bong. Tama siya. Hindi ho lahat ng nanalong manok malakas. Hindi ho lahat ng nanalong manok magaling. Kinumpara ko po yung mga manok na inaalagaan ng Tito Bong sa manok na inaalagaan ko. Ang layo po ng diferensya. Alam niyo yung ganito pagbitaw pa lang prat 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 ganon eh. Pero may mga manok po pag binitawan nyo, angat lang ng anak. Yan, angat lang ng angat, tapos mga ilang palo pa, wala nang maipalo. Alam niyo yung prat 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 prat, yung ganon. Napakahirap gawin nun, pero yun po ang dapat natin gawin. Tama po yung sabi niya, hindi lahat ng nanalong manok magaling. Hindi lahat ng nanalong manok malakas. So, ganun po bakit tayo kumukuha ng bloodline na maganda? Kasi ang hinahanap natin dun, yung pong gameness ng manok, tsaka yung tapang ng manok. Pero pagdating sa strength, stamina, power, tayo na po magbibigay sa manok nun. So, I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng konting tips kung paano po tayo mag-uumpisa sa pagmamanok hanggang sa maglaban po tayo ng manok. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe kayo sa aking channel. Doon po naman sa mga subscribers and followers, maraming salamat po muli. Ito po si Andrew Chua, humihingi ng gabay, patnubay sa ating Panginoon na tayo ay kanyang samahan sa lahat ng ating gagawin at ating ginagawa. Maraming salamat po. Magkita po tayong muli. Hanggang sa susunod po, Andrew Chua po ng High Pressure Game Farm. Salamat po.